po ay may dalawang book na po baklatin. In the book of Matthew and book of Mark. Una po tayo ay makibukas sa book of Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. Kung nahanap na po, please say amen. At ganito po ang sabi ng salita ng Diyos, and Jesus came, speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. At tayo po ay makibukas sa book of Mark, chapter 16, verse 15. At ganito po ang sabi, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creator. Tayo po manalangin sa Diyos. Diyos na namin banal na sa langit, alam niyo po ang iyong lingkod ay wala akong magagawa kung wala bang yung pagsama. Panginoon, humihingi ako ng tawad at kaya hindi po, Panginoon, ang salita na iyong gagamitin ay ito po ang magdinig sa bawat asa. Ito po ang aking panalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay napakapalad at tayo po ay nandito na makinig ng salita ng Diyos. Ako po ay magsisimula sa isang kwento. Ang isang kwento po ay may isang tao may malaking lupain. Napakalawak na lupain at siya po ay may mahinahawakang mga tao. It is a commission, is a group of people na sabi niya, dapat ay ang ating pananim ay maging managana. At ito ang misyon ng bawat isa sa kanila, ay ang kanilang pananim ay maging managana. But sa kadamihan ng kanyang manggagawa ay may kanilang task. Everyday may mga task sila. But everyday ay iba, hindi yun lang yung kinahawakan nilang task. Hindi yun lang yung pananim na kanilang inaalagaan, kundi iba't iba. Kagaya din po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ang sabi ng Diyos na ito po ay sa ating context, sa ating binasa na verse ay this context, that this command were indeed directly to the disciple. Itong command na to ay go ye therefore and preach the gospel. Ito ay sinabi niya sa mga disipulo. But you are a disciple? The question, are you a disciple of God? Itong command na to ay, ang aking point ay first, this context, that this command were indeed directly to the disciple. Ito po ang unang punto. At yung sub-point po niya ay this command given by Christ before His ascension. Ito po ay binigay ng Diyos sa kanyang mga disipulo bago po siya bumalik po sa kakayaan ng Diyos. And then, ang command po ay preach the gospel. Napakalinaw po kung babasahin po natin sa book of Matthew, go and teach, sabi ko. Wala po siyang sinasabi, ano kaya yung iti-teach ko kung ako ay hahayo. But matatagpuan natin sa book of Mark, chapter 16, verse 15, go and preach the gospel. This is the command of God. Go and preach the gospel. At dito po tayo magpo-focus sa ating pangalawang point. Dito po tayo magnilay-nilay sa pangalawang point because the disciple na pinagsabihan ng Diyos ay wala na po sila. And now, dito po tayo. The question, magsisimula tayo the question. Hey, Christian, are you part of the mission? Hey, Christian, are you part of this mission? Ikaw ba ay part ng mission na to? Sa Bible, matatagpuan natin, yes, you are the part of the mission. First one, this command, all believers are part of this mission. If you are believer, if you accept Jesus as Lord and Savior, you are part of this command. You are part of this great commission for the Lord. Because ang point po ay for the fulfillment of great commission. You and I is a part of this commission. Without you, we work
the commission because this commission is great because the commission is given by a great authority. Siya ang napakadakilang nagbigay ng authority na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. And then, ang tanong, if you are part of this command or this mission for ano ang gagawin ko? What is my part of this mission? Hindi ko kaya magsalita, hindi ko kaya mag-preach ng Word of God. But to become a part of this, if ikaw ay may financial, you give financial support for the mission, for the man of God. Because this is the way, being a part of this mission. This is the way to become a part of Great Commission. Kung ikaw ay may talent na kumanta, kung hindi mo kayang magsalita, mag-preach, kung ikaw ay may talent na kumanta, kantahin mo yung gospel song. Like, makasalanang iniligtas sa hatol ng kamatayan. Kung gagantahin mo yung mga gospel song, you are standing, you are a part of Great Commission because you share the gospel. Ang tanong, ano kaya yung gospel? Ano kaya ang gospel na? Ano kaya yung gospel na? Yung sinasabi, to preach the gospel. Ang gospel po ay matatagpuan sa book of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Sabi po, ang gospel po ay pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli. Yun po yung gospel na sinasabi po sa book of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. And then, kung ikaw ay walang talent sa pagkanta, wala kang financial support, pwede din ikaw mag-post sa multimedia. Sa mga Facebook na gagamitin mo, Jesus Save. Ilagay mo yun sa profile picture, Jesus Save. Pag-open pa lang nila, Jesus Save. Hindi po aksidente na ikaw ang sinerge ng taong yon because kailangan niya si Jesus. Hindi aksidente na na-open niya yung Facebook mo kasi kailangan niya si Jesus. Kung ikaw ay mahilig sa mga quotes, sa mga pag-message, i-message mo through messages, kung wala ka mga talent doon, napakadaming way upang tayo ay maging part of this mission. At tatanungin natin, yes, may ganito ako. May ganito akong financial, may akong magkumanta. Napatanong ka, saan yung mission field ko? Saan ka? Sabi ng salita na, go and preach the gospel to all creator. Sabi din sa book of Matthew, to all nation. Ngayon, we are citizen in the Philippines and now we are in Taiwan. This is the nation na sinasabi ng Diyos. And yung mga nilikha ng Diyos ay kagaya, your field is your workmates, your family, yung mga kasama mo sa daan is your mission field. Yung mga hindi pa nakakilala, yung mga hindi pa nakapakinig sa gospel, ito yung mission field natin na ibahagi natin, preach the gospel, na ipakilala natin sa Jesus na siya ay namatay at nilibing at nabuhay muli. And then, kung alam mo na yung mission field, you are the part of this mission. And then, sa ating pagtatapos una, ang kalooban ng Diyos ay tayo ay maabot ng gospel, ng ebanghelyo. Kung ikaw ay naabot na ng ebanghelyo, ay hindi lang dito nagtatapos, kundi gusto ng Diyos na go and preach the gospel. Hey, Christian, you are the part of this mission. Hey, go and preach the gospel. Hey, humayo ka. Sabi ng Diyos, tayo ay hahayo. Hindi niya sinabi na dito ka lang.
kundi move forward. Go outside in the street and share the gospel. Ito po ang hindi lang sa atin magtatapos ang Ebanghelyo, kundi ito ay umabot sa atin, nagsimula sa mga 12 disciples ay only 11 apostles because Judas ay nagpakamatay. Ngayon, 11 disciples. Ngayon, yung mga 11 disciples ay sa kanilang pagtataga ay umabot sa atin. At ngayon, yung Ebanghelyo ay ating napakinggan. Kaya hindi lang titigil sa atin, kundi hakayo. At ngayon sa ating katapusan, the Great Commission was not just for immediate disciple that He was speaking to, but is given to all believer. You and I is a part of this commission. Sa ating pagkatapos, ay ito po ay isang hamon sa atin. At ngayon, may konting panawagan ang Diyos at tayo ay sumaglit na pumikit at dumalangin sa Diyos. Tayo po ay isang panawagan, kung ikaw man ay kinakatok ng Diyos sa panawagan na ito, kung ikaw man ay stagnant na, ito po ay simula ng pagkatok sa iyo ng Diyos na nahahayo upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay hindi aksidente na tinawag ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos na ikaw ay hahayo. Kung ngayon, kaibigan, ay ikaw ay nagiging stagnant na, ikaw ay tinatawag ng Diyos na humayo at magbahagi ng kanyang sa kaibigan, kumatatok ang Diyos sa iyo na ikaw ay magpatuloy sa kanyang pumat sa iyo. At sa ating pagtatapos, at ako po, ang aking paksa ay Great Commission. At ang aking title ay For the Mission. At ang aking text ay Mark 16, verse 15, 16 and 15. First, ang command ay binigay sa disipulo, and you and I as a believer is a part of this mission. Tayo po ay manalangin. Diyos na manaming banal na sa langit, salamat po Panginoon sa iyong pinagkaloob na time po Panginoon. At gayon din po Panginoon sa mga nakapakinig Panginoon ng iyong salita, ay ito po ay iyong command na maging part po Panginoon na pumayo sa iyong salita. At salamat Panginoon sa Holy Spirit na nagbigay ng boldness, nagbigay ng wisdom, at gayon din po sa Holy Spirit na kumilos sa mga nakinig, na ito po ay isang practices na part po ng ITEL, but is a serious because you are great God. You are given a great mission, great commission to everyone, Lord God. And this is my prayer. In Jesus' name I pray. Amen.